ang problema, ngayon at pagpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kung bakit ka, umawit ka at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, Hallelujah, Masaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Ooh, good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns. Worship and praise True to Him. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself
risen King. Glory of the King. For the glory of the Risen King. Let us sing for the glory of the King. Of the King. Let us sing for the risen King. Risen King. We glorify the Lord With music and hymns, worship and praise. worship and praise are due to Let us sing for the glory of the King. of the King. Let us sing for the risen King. Risen King. We glorify the Lord With music and hymns, worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise. The risen Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ang pagsasadula ng huling 7 wika ng ating Panginoong Hesus. Nasusulat sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng hirap at pasakit na sinapit ni Jesus hanggang sa kanyang pagkakapako, nag-iwan siya ng 7 huling wika. Hindi lamang para sa ilan, ngunit para sa ating lahat. Ang panglimang wika. Pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, Nauuhaw ako. may isang kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, at pinasipsip kay Jesus. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Maaari ba akong makainom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Ikaw ay Hudyo, at ako'y Samaritana. Bakit ka sa akin humihingi ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, ang balong ito ay malalim at wala kang pangsalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay? Ang balong ito ay minanapan namin
sa aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Mas higit ka pa ba sa kanya? Ang bawat makainom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang makainom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito'y magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na yan upang hindi na ako muling mauhaw. Aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y laging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon.
isip ko, laging ikaw, Panginoon, nangihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. Panginoon, laging ikaw ang hinahanap ko. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. Good morning, Good morning. Jesus! Hallelujah. Gandang araw po. At kami po ni Pastor Simple ang na-assign ngayon. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng 7 Last Word. At ang tatalakayin po natin ngayon ay ang ikalima. Ako'y nauuhaw. Pero bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Salamat po aming Ama at sa iyo po ang papurit parangal sa lahat ng mga ipinagkakatiwala mong gawain na nagagampanan naman po ng matagumpay sa tulong lagi ng iyong banal na Espiritu. Kaya muli, katulad ng lagi mong ginagawa, pagpalain mo nga po, hindi lamang ang iyong salita, kundi pati ang mga tagapakinig na mapagpala ng lahat ng maririnig. Salamat po aming Ama. In Jesus' name, Amen. Sa John 19, 29 at 28, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Mga kapatid, ang mensaheng padala ng ating Panginoon. Salamat po aming Ama sa blessing ng John 19:28. Mabait ka po, Lord. At yan po ang sa 7 wika, yang aming binasa, yang ako'y nauuhaw, yan ang pinakamaikli. Hindi nangangahulugan na kaunti lang ang blessing niyan. Pare-pareho po yan. Yang 7 wika, nakapreserve po lahat yan. Kung papaanong binanggit ng Biblia, na walang mababali isa man sa mga buto ng Panginoon, ganun din naman, wala isa man sa kanyang salita ang mawawala. Nakapreserve po lahat yan. Kaya ako'y nauuhaw. At yan po ay daing ng isang taong nangangailangan. Sapagkat ang Panginoong Yesus po ay nagkatawang tao. So daing ng isang tao. At hindi daing ng isang mayaman o hindi daing ng isang nakakaluwag sa buhay, kundi isang daing ng isang taong nangangailangan. Diyan po inire-relate ng Panginoon ang kanyang sarili. Lahat po tayo ay may pangangailangan. Ang Panginoon, ang siyang may likha ng hindi lamang ng langit at lupa, kundi lahat ng karagatan, ay hindi lamang ng karagatan, kundi siya rin ang may disenyo ng mga ilog, batis, pati hamog, kanya. At lahat ng bukal, design ng Panginoon yan. Pero
Mangha, siya ngayon yung dumadaing na ako ay nauuhaw. Bagamat siya yung Panginoon ng lahat, nagkatawang tao upang abutin ang pangangailangan, ang lahat ng pangangailangan ng tao. Puna ng lahat ng ating kakulangan, patawarin ang lahat ng ating kasalanan, linisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Ako'y nauuhaw. Parang mahigit na malalim na kahulugan na ibig ipaalam sa atin ang Panginoon. Huwag nating pawalan ng kabuluhan ang mahal na araw. Pahalagahan natin ang bawat salitang ating naririnig, mga kapatid. So, mabait si Lord na yaan, ang ako'y nauuhaw, yan ay sigaw ng dalamhati, isang paghihirap, sapagkat hindi gaanong madali ang dinanas ng ating Panginoon. Pero malaking kaunawaan ang dulot sa atin ng John 10:18, na ang sabi ron, walang makakukuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay at meron akong kapangyarihan na ito ay ibigay at bawiing muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Lahat ng kilos ng Panginoong Hesus sa unang mahal na araw, lahat yan ay nakatala. Walang bagay na naganap nang hindi ayon sa programa ng Diyos. Lahat ng, pati yung paglatigo sa Kanya, pagpalo, pati pagsusuot ng koronang tinik sa Kanyang ulo, lahat ay nakatala. Walang anumang naganap na dapat ikagulat ng Panginoon. Lahat ay ayon sa mga plano ng Kanyang Ama. Amen? Mula sa pag-aresto sa Kanya, mula sa Garden of Gethsemane, hanggang sa mga hindi malupit, mabagsik na trato sa Kanya ng mga gwardya, hanggang sa interrogation ng mga ni Pilato at ng mga leader ng simbahan, lahat yan ay nakatala at isinabmit, nakasubmit ang sarili ng Panginoon. Talagang hindi aksidente, kundi isinabmit niya sa kahiyan at sa hirap. Mga kapatid, walang naganap na hindi sinadya. Ang lahat ng pangyayari sa Panginoon ay nakasulat. Sabi ng John 17 verse 4, naihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Ang salitang ako'y nauuhaw, yan ay pagpapahayag ng total devotion and commitment. Ako'y nauuhaw. At alam ni Jesus na tatapos na ang lahat ng bagay. Pero hindi doon natatapos sa krus, kundi tuloy-tuloy. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. So, ang lahat ng siniri ay merong purpose. Ano mang hirap na kanyang dinaanan, voluntarily lahat, isinabit niya ang kanyang sarili. Amen? Yan ang sigaw ng ako'y nauuhaw, yan ay sigaw ng paghihirap. Alam niyo ba kung ilang oras nakapako ang Panginoong Hesus sa krus? Nagsimula ng alas 9 ng umaga, namatay siya ng alas 3. 6 na oras yan. Ako'y natutuwa nga eh. May nagkwento sa akin, habang kami nag-shooting rito nung aming inihandang programa sa inyo, si Brother Jeff ang gumanap na Jesus.
Sandaling oras lang na nakadipa yung kanya kamay. Ngawit na. Hindi alam ng mga katabi niyang mga worker kung paano siyang tutulungan. Mahirap mga kapatid. 6 na oras na nakapako sa krus. Tuloy-tuloy ang daloy ng dugo. Hindi lamang sa koronang tinik sa kanyang ulo, kundi pati rin sa pako sa kanyang kamay, pako sa kanyang paa. Tapos, yan ay mahal na araw. Katulad rin ng mahal na araw natin ngayon. Napakainit ng panahon dyan. Yan mga kapatid ay sapat para mapuno ng kapaguran ang Panginoong Yesus. Sakit, pagod, ngawit, lahat ng mga paghihirap. Kaya talaga maisisigaw mo na, ako ay nauuhaw. Ang mga awit ay nagpahayag, kailangan kasing matupad ang lahat ng nasusulat sa aklat ng mga awit, sa aklat ng mga propeta, maging sa mga kautusan ni Moises. Kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol kay Jesus. Sabi nga ng mga awit sa awit 69, verse 21, nang ako'y magutom, sa halip na pagkain ang idulog sa akin ay mabagsik na lason. Suka, hindi tubig, ang sa akin ay ipinainom. Mabigat mga kapatid. So, ako ay nauuhaw. Parang higit na may mas malalim, malawak na kahulugan na ibig ipaalam ang Panginoon sa ating lahat. Yan ay sigaw ng pagkahiwalay, a cry of separation. Yan ang dapat na sigaw, ako'y nauuhaw. Dapat na sigaw ng lahat ng tao na hiwalay sa Diyos. Na dati rin natin lalagyan. Hiwalay sa Diyos, nabubuhay na walang Diyos, walang kapag-apag-asa. Ako'y nauuhaw. Ang sabi ng Panginoong Yesus, lahat ng nauuhaw, lumapit sa akin at uminom ng tubig na aking ibibigay. Ako ay nauuhaw, mga kapatid. Tanda natin na bago sinabi ng Panginoong Yesus ang ako'y nauuhaw, sinabi niya muna ang Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Mahirap mga kapatid, ang buhay na malayo sa Diyos. Kaya ang sigaw na ako'y nauuhaw, sigaw ng lahat ng tao na ng pangangailangan ay sa Diyos. Bakit mo ako pinabayaan? Ayaw mo ba na, kasi mga kapatid, ang kauhawan ng mga tao sa panahon natin, hindi naman ng Diyos. Maraming desire ang mga tao sa kapanahunan natin. Maaring pera, tagumpay ang kinauuhawan, kasabikan, sa kapayapaan, pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sasakyan, makagraduate ang mga anak, magsiyaman. Maraming kinauuhawan ng tao, pero puro pansarili. Ayaw mo ba na sa panahong ito, ng mahal na araw, magdili-dili ka? Ayaw mo ba na ang kauhawan mo, ang pakanaisin mo, ay ang pagsama ng Diyos? Ang sabi ng Salmo 42 verse 1, kung papaano na ang usa, ang hanap ay batis, gayon o Diyos, ikaw ang hanap ng aking kaluluwa. Masarap ang isang buhay na laging ang kasabikan ay ang Diyos. Ang sabi nga ng mga awit, sa langit, sino ang aking kailangan? Maging sa lupa, sino pa ang aking hahanapin? Kung ang aking puso at kaluluwa ay nangihina man, ang Diyos ang lakas ko at tanging kailangan. Mga kapatid, isa sa paboritong naging awit natin ay ang awit 63. Ibig ko rin kantahin yon. Katulad ng narinig ko kaninang kinakanta ng mga worker. Oh God, You are my God.
and I long for you. My whole being desires you, like a dry and worn out, waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself. And so I will praise you. Mga kapatid, ang sarap ng buhay na malapit sa Diyos. Masarap ang buhay na sarap tayo sa pakikipagniig sa Diyos. Ibang klase, mga kapatid, nawa ang pakahanapin natin sa araw na ito, sa mga panahong ito, ay ang Diyos. Ang sabi ng mga awi, sabi ni Propeta Isaiah, sa Isaiah 55 verse 1, lahat kayong nauuhaw, lumapit kayo sa akin at uminom kayo. Lumapit kayo at bumili ng pagkain. Kahit wala kayong pera. Bakit nyo ginugugol ang inyong salapi sa mga bagay na wala namang kabuluhan? Inuubos ninyo ang inyong yaman sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng kasiyahan. Dinggin ninyo ang aking tinig at sumunod kayo sa akin at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ang pagkain at inumin na mula sa Diyos, laging the best. Akma sa panlasa mo. Iba ang panlasa ng mga tao. Pero kapag ang Diyos ang nagdulot sa iyo, laging akma, gugustuhin mo. Mga kapatid, ako'y nauuhaw. Yaan ay napakasimple ng kahulugan. Hindi ka na dapat mauhaw. Pagkat nauhaw na ang Panginoong Hesus para sa iyo. Ano man ang mithiin mo, in Christ, all need supplied. Lahat ng pangangailangan mo provided. Ganun lang kasimple ang pangangailangan niyan. Sa John 12:27, para higit nating maunawa yung aking sinasabi, sabi ng John 12:27, ang aking puso ay lubos na nababagabag. Sasabihin ko ba sa aking ama, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang ito? Hindi, sapagkat dito ako tinawag. Kaya ko lang binanggit ang John 12:27, doon sa salitang, ang puso ko'y tigib ng bagabag. Punong-puno ng bagabag ang aking puso. Kaya, madaling-madali niya sabihin sa John 14, verse 1, na sabi niya, huwag kayong mabagabag. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Kasi, yung dapat mong ikabagabag, kinarga na ng Panginoong Hesus yun. Lahat ng pangangailangan ng tao, tinagpo na ng Panginoon. Amen? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi mo ba nadarama na sa panahong ito, ang Diyos ay laging kasama mo at hindi ka kailanman iniwan? Hindi marunong magpabaya ang Diyos at yan tayo ngayon ang nakararanas niyan. Kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng sanlibutan. Mga kapatid, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dama mo ba ang kalinisan ng budhi ngayon? Na ang lahat ng iyong mga guilt feeling nung araw, ngayon ay nalinis na, napatawad na, nilimot na ng ating Diyos. Patawarin mo sila. Nung araw na wala pa tayo sa Panginoon, hindi natin nalalaman ang ating mga ginagawa. Nilalait natin pati mga gawain. Dahil hindi pa tayo nananalig kay Jesus. Pero ngayon, luminaw ng gusto ang ating mga kaisipan. Mga kapatid, yung pinapahayag ng Panginoong Hesus doon sa isang magnanakaw, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Ngayon din ipagsasama kita. Yang salita na yan, hindi lamang para sa magnanakaw. Para sa ating lahat yan na mga nauuhaw ay sa pagsama ng Diyos.
Isip-isipin mo na lamang, kung hindi bumaba mula sa langit ang Panginoon, kailan ka makakaabot sa kanyang kaharian? Malabong-malabo yan mga kapatid. Pero mula sa langit, bumaba ang Panginoong Yesus bilang Kristo. Kaya ngayon, nagkaroon tayo ng pag-asang makasama sa kanyang kalwalhatian. Kaya sa ganyang kalagayan, masasabi mong totoong-totoo, it is finished. Tapos na. Amen? Wala ka nang gagawin kundi i-enjoy mo na lang ang buhay. Kasi sa lahat ng mga pagsubok mo sa ngayon, kasama mo pa rin ang Panginoong Yesus. Ako'y nauuhaw. Ang kauhawan natin, walang iba kundi siya lamang. Wala nang iba. In Jesus' name. Amen. Amen. Pastor Yan. Simple. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, Minister Boy, sa inyong word na ibinigay ng Panginoon. Ito nga po, katulad nga po na nasabi ni Minister Boy, itong napa-assign po na pag-aaral sa amin, ito nga po yung, isa po ito sa, panlima po ito doon sa ikapitong wika na binanggit ng ating Panginoon. Ang katanungan nga po natin dito ay ganito, kung si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay, ano ang nais niyang ipaunawa sa atin at sinabi niyang, ako'y nauuhaw? At bago ho natin malaman yan, nais ko ho munang basahin dito sa John 4. Tingnan po natin basahin ko po itong sulat po ni San Juan, Kabanata 4, dito po sa mga talatang 5 hanggang 10. Sabi po dito, dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balo ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Katanghali ang tapat noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritano ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipagkakaloob sa inyo ng Diyos at kung sino ang humihingi sa inyo ng inumin, marahil kayo ang hihingi sa Kanya at kayo'y bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Di po ba? Ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Alam niyo po, makikita natin doon nga sa binanggit ni Minister Boy kanina, na ano nga ba? Bakit ang sabi na nga ng ating Panginoon ay, ako ay nauuhaw. Dito po, nakita ko po dito sa binasa natin sa John 4, dalawang bagay po ang kailangang mapunuan na masatisfy sa buhay ng tao. At totoo naman po na sa ating, katulad nga nabanggit ni Brother Boy kanina, na dapat ay ang kauhawa natin ay yung mga salita ng Panginoon. Dalawang bagay po ang nakita ko po dito sa John 4 na sabi nga na dapat mapunan yung satisfy sa buhay ng tao. Unang-una po yung tinatawag na physical need. Ito nga po ang tinatawag na physical na pangangailangan. At kung ating nga babalikan doon sa John 4, sa verse 7, ito po ang pagkakasabi May isang Samaritanong dumating doon upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Makikita po natin dito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana ay, bigyan mo ako ng maiinom. Sabi niya, maaari bang makiinom? Ang ibig pong sabihin niya, sa pisikal, kailangan ng katawan ang tubig na maiinom. Di ba? Maging tayo man po. Alam naman natin na yung physical natin, lalo-lalo na pagka mainit ang panahon, naku, kailangan mo talagang uminom. Kaya nga sabi ng binasa natin kanina, ano ang nakalagay? Katanghali ang tapat. Kaya nga po ang sabi diyan ay nagpatunay yan na, ano ba ang tawag doon? Sa physical na pangangatawan, mauuhaw ka talaga. At sabi pa nga po dito, at ang ating Panginoong Hesus ay humingi ng maiinom. Ang ano pong ibig sabihin niya? Para mapalis, para matugunan yung pagkauhaw. At ang sabi dito, ang pagkauhaw ng Panginoong Hesus ay nagpapatunay na siya ay nagkatawang tao.
na nagpatunay lamang po yan na 100% human. Ibig sabihin, no, 100% na siya ay tao. Nung panahong yan, naging tao, di ba? Kaya nga humapalad tayo eh. Sinasabi natin na ang paniniwala natin ay ang ating Panginoong Hesus ay 100% God at 100% man. At doon nga po sa John 19:28 na binasa ni Minister Boy kanina, ano sabi diyan ng ating Panginoong Hesus? Nauuhaw ako. Di ba? Sabi diyan, nauuhaw ako. Alam niyo po, meron nga po akong isang nabasa. Ang sabi nga po doon, saan nga ba dapat kauhawan natin? Ano nga ba ang dapat kauhawan natin? Ang kauhawan natin ay ang ating Panginoon. Di po ba? At yan naman po sa ating nga ho ngayon, napapatunayan natin eh. Ano po yung pagkauhaw natin ngayon? Yung nararanasan natin na pagka nga po tayo eh, halimbawa, yung araw-araw nating ginagawa na pakikinig po ng GMJ. Kaya nga minsan, di ba? Minsan nagkakamali pa nga tayo eh. Pag Wednesday, may mga nagsasabi na, bakit po wala po bang GMJ ngayon? Eh, hindi nakalimutan nila, Wednesday pala. Bible study. Yung po, nagpapatunay lang yan na talagang uhaw tayo dun sa kanyang salita. Sabi diyan, na ano po ang pinapakita dito sa John 19:28, kailangan natin ang tubig. Kailangan niya ang tubig. Ito ay nagpapahayag ng kanyang physical na paghihirap. Pag binasa po natin doon sa Hebreo 2:17 hanggang 18, naku, ipinakita po diyan ha, yung paghihirap. Tingnan niyo, basahin ko lang po ito ha. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 2, sa mga talata pong 17 hanggang 18. Ito po ang sinasaad dito sa Hebreo, kabanatang 2, talatang 17 hanggang 18. Ganito po ang pagkakasabi ng verse 17. Kaya't kinakailangang matupad, sabi dito, matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. At sa verse 18, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ano pong ibig sabihin niya? Siyempre, maging siya man din po, naranasan po niya eh. Naranasan niya yung magbata, naranasan niya yung hirap. Eh kaya nga ho tayo ngayon, di ba? Lagi nga natin po sinasabi na yung naganap na, di ba, sinasabi nga ni Minister Boy kanina, kaya ano ba, lagi nating inaalala yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, yung paghihirap na naranasan niya. Alam niyo kung sino po ang nakinabang niyan? Tayo po eh. Tayo rin po ang nakatanggap ng pagkapala. At ito na po ang tinatamasa natin ngayon. Sabi nga po, the world is thirsty. Ang mundo pong ito'y ay uhaw sa ampo, sa tanging sa ating Panginoong Hesus. At ang ating pong Panginoong Hesus ang makasasatisfy sa kauhawan natin. Di po ba? Tayo naman po ang magpapatunay niyan. Di ba? Nung hindi pa tayo, wala pa tayong malalim na relasyon kay Lord, di ba? Lagi tayong may hinahanap. Di ba? Kaya nga sabi ng Word of God, ang mga tao magugutom, hindi sa pagkain, mauuhaw, hindi sa tubig. Alam niyo ang sabi kung saan daw tayo mauuhaw? Mauuhaw tayo sa salita ng Panginoon. Ito na po, yung buhay natin ngayon. Kaya nga po, ganun na lamang yung ating patuloy na pagtalima sa kanyang mga salita dahil napatunayan nun natin na araw-araw na ginagawa natin, di ba, pagising pa lang natin sa umaga, naandyan na po ang kailangan natin ang salita ng Diyos. Yun po yung unang-una. Sabi dyan yung dalawang kailangan para mapunuan, masatisfy sa buhay ng tao. Unang-una, yung physical need. At ang pangalawa po, yung tinatawag na spiritual need. Ano naman po ito? Sabi sa dito, ang ating Panginoong Hesus ay dumanas ng pagkapagod, di ba, sa binasa natin kanina, nagutom, nauhaw, ngunit ang kanyang hangad ay ang kaligtasan ng isang makasalanang babae. Yun po dito sa ating binasa kanina sa John 4, ang sabi diyan, ang kanyang hangad, alin daw po yung kaligtasan ng makasalanang babae. Kinalimutan po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang physical need at nag-concentrate po siya sa spiritual need ng babaeng Samaritana. Di ba? Kaya nga ganoon na lamang po yung yung kanilang, ba ang tawag doon, usapan ng babae. Di ba? Na Samaritana, sabi niya, sinimulan siya, pwede bang makainom? Di ba? Kaya nga sabi niya, di ba sa bandang huli, kung alam lang ninyo na ang humihingi ng tubig sa inyo kung sino, sasabihin nyo,
baka kayo pa ang hihingi ng tubig sa Kanya. At yan na po tayo ngayon. Sabi nga, ang spiritual need ng tao ay ang pangangailangan sa tubig na nagbibigay buhay, yung sinasabi kanina ni Brother Boy. Sabi nga ay ang spiritual need ng tao ay ang pangangailangan sa tubig na nagbibigay ng buhay. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang pagiging uhaw sa mga bagay na makalangit. Di po ba, ano po ba yung mga bagay na makalangit? Ano ba ang kailangan ng tao? Ano ang kailangan ng tao? Ang katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Salita ng Diyos. At ang ano pa po, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang kailangan natin ngayon. Di po ba? Kaya yan po yung ating pinagsisikapan na ano ba tawag? Hindi naman pinagsisikapan. Yan po yung ano ba tawag diyan? Goal natin sa buhay na hindi lang dito sa mundong ito at ang buhay na puspos ng Espiritu Santo. Di ba? Kaya nga po tayo ngayon, paano ba mapupuspusan ba na Espiritu Santo? Yung ginagawa natin na patuloy pong pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, yun yung ginagawa natin, JMJ, Bible study, fellowship, di ba? Yung mga word na binabasa natin, na nababasa po natin na sa salita ng ating Panginoon, yun po yung mga bagay na para tayo, mapuspos ng banal na Espiritu. Spiritually, kailangan po talaga ng tao yung katotohanan. Ang katotohanan na ang tao ay makasalanan. Kaya nga sabi doon sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. At sa Roma 6:23, ano ang kabayaran ng kasalanan? Nakoy, kamatayan po. Pero salamat na lamang po sa ating Panginoong Hesus. Di po ba? Kaya nga itong mahal na araw na ito, ano ang pagre-remind? Pinapakita naman sa atin, tinapos na niya. Sinasabi sa atin ng Panginoon, ginawa na niya lahat sa atin. Pinakita niya yung para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang katotohanan na hindi kaya ng tao na iligtas ang sarili. Yan po, totoo naman sa atin ngayon, ay hindi naman po natin kaya talagang iligtas yung ating sarili. Di po ba? Kaya nga doon sa Ephesians 2, maging ang kaligtasan natin, ano ang sabi doon? Ito'y sa Diyos hindi naman po sa atin. Ang katotohanan na kailangan natin, ang ating Panginoong Hesus na makapagliligtas sa atin. Doon sa Gawa 4, talata 12, ano po ang sabi diyan? Sa silong ng langit, Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. At sa John 3:16, ano po ang sabi doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay yung Kanyang bugtong na anak upang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung babalikan po natin ang John 4, ano po ang sabi diyan? Nakita ng ating Panginoong Hesus ang babaeng Samaritano sa balon. Nag-iigib ang babae sa katanghaliang tapat. At sa kanilang pag-uusap, ano po ang sabi diyan? Nagpakilala ang ating Panginoong Hesus at nakita ng babae ang kapatawaran at kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Di po ba? Kaya mahalaga po yung ginagawa natin. Lagi tayong ibinabahagi natin ang kagandahang loob ng tao, ng Diyos sa lahat ng taong nakakasalamuha natin. Dati, di ba? Marami nga sa atin di ba? Mahiyain. Pero ngayon, naging matapang tayo. Bakit? Simple, nararanasan natin Kailangan talaga na ipahayag natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang nangyari dyan sa John 4, nanampalataya ang babaeng Samaritana sa ating Panginoong Hesus. Kaya po ano nangyari? Nabago ang buhay at ipinamalita ang mabuting balita ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya tayo man, ano nga ba yung life verse ng ating community? 2 Timothy 2:2. Ang mga narinig mo sa akin ay sabi doon? Ibabahagi mo rin sa mga taong mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Kaya nga po, ang sabi dito, ang mga katagang ay tears, ang katagang ako'y nauuhaw, ito po'y isang paalaala sa atin na maging uhaw tayo sa tubig na nagbibigay ng buhay. Nagre-remind po yan. Kaya kapag sinabing I thirst, sabi nga po dito, ako'y nauuhaw, ay isang paalaala sa atin na maging uhaw tayo sa tubig na nagbibigay buhay. Pag sumakita natin ang katuwiran at kaharian ng Diyos, yan ang dapat na maging pananaw natin sa ating buhay. Ang ating Panginoong Hesus, ang tubig na nagbibigay buhay, siya lamang ang magsasatisfy sa ating pagkauhaw. Yung binabanggay kanina ni Brother Boy, di ba? Ang ating Panginoong Hesus lang ang makasasatisfy sa ating pagkauhaw. Di po ba? At ang pagkauhaw na ito,
Naku mga kapatid, salamat na lamang sa Panginoon yung ginawa ng ating Panginoon sa atin ngayon, na tayo'y patuloy na nakapagpupuri, nakapagpapasalamat sa Panginoon. Yung pinapakahalagang bagay. Di ba? Kaya nga, si Brother Boy, nung awitin niya yung Psalm 63, di ba, napansin ba ninyo? Talaga namang parang may tugtog eh. Di ba? Ibig sabihin niyan, alam nyo, kapag ang puso mo, punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon, naku, talagang makakaawit ka. Kaya mga kapatid, sa mga sandali pong ito, anong ipinapakita sa atin ng Panginoon? Sabi nga, yung pong salitang ay thirst, ulitin ko lang po yung pinakahuli natin, ako'y nauuhaw, ay isang paalaala sa atin na maging uhaw tayo sa tubig ng buhay. At pag sumakita natin ang katuwiran at ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating Panginoon at magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sige po, at bago po tayo mag-closing prayer, nais ko lamang pong ipaalaala sa atin yung pong ating daily Bible reading. Ito po ay sa April 15, ngayon po yun. Ito po ay sa Joshua 11 and 12. At saka po doon sa Acts 2, 42 hanggang 47. At saka po sa Acts 3, 1 hanggang 10. Ito po yung ating babasahin na salita ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating panghuling panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dakila at mapagmahal po naming Ama, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay inyong nabigyan ng pagkakataon na magamit po ninyo sa umagang ito. Salamat po. At kami po ni Minister Boy ay inyong binigyan ng karunungan na nawa po, Panginoon, ng aming mga naibahagi sa umagang ito ay magdadagdag sa aming lahat upang lalo po naming maunawaan na ang inyong salita, ito po yung tubig na nagbibigay buhay para sa amin. Upang sa ganon, ay lalo po kaming maging uhaw para sa inyong Panginoon. Salamat po at alam po namin, Lord, na sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na meron na naman pong magandang nangyari sa amin. At dalangin namin, Lord, na hindi lang kami, lahat ng aming mga kapatiran sa bawat sulok ng mundong ito na nakikinig, pagpalain po ninyong Panginoon sila at patuloy na ipagkaloob at sagutin po ang lahat po ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Lord. At muli, sa amin pong pagsamantalang pag-iwahiwalay, ang inyong pong pag-iingat at ang inyong pong paggabay ang dadaloy po sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.